ng conditional access system. Nakita ko doon yung bilang ng paglabag na hindi bababa sa 8 bilyon na paglabag. Kaya kapag gayon ay sinuma mo sa magitan ng 200 pesos per day na umabot ng mahigit sa aking pagtansya kasi Ilang taon yan? umabot ito ng halos Taon na pinag-usapan yan, Kong. halos 2,000 araw. Wow. Kasangkot na rin yung mga TV Plus na kanilang ibinenta na kulang-kulang sa 10 milyon. Kaya na-compute ko, nasuma ko yung total number of violations doon pa lamang doon sa conditional access system, 8 billion na paglabag. Kaya doon pa lang 1.6 billion na yung nakwenta ko, Mike. Maliban pa doon sa mga encrypted mga titles na kapag ka ito isinuma mo sa kanyang kabuuan, aabot yung talagang babayaran ng ABS-CBN 1,612,704,200,000 pesos. Yun ang kabuuan dito sa kwenta ko. At titingnan natin, sapagkat ito na may resolution, Mike, makikipagtulungan lahat ng miyembro ng Kongreso na miyembro ng komiting ito. Kung halimbawa ako'y nagkamali sa aking basihan, nasa sa kanila, husgahan nila yung aking inaral at kung tama naman sapagkat ito'y base lahat sa mismong mga dokumento na hindi ko naman inimbento itong mga dokumento lahat ito ng ABS-CBN na isa-isahin nating isisiwalat kung may basihan itong pagtaya ng violations na to na kung susumahin mo ay talagang umabot sa 1.6 trillion pesos. 1.6 trillion, napakalaking pera nito. So ang inyong sinasabi rito, ilalatag nyo ang lahat ng dokumentong ito, lahat ng record na ito, at umaasa rin kayo na suportahan kayo ng Kongreso, hindi lang ng kung sinong congressman, ng buong Kongreso, para papanagutin ng ABS-CBN. At kung sila naman may ibang pag-aaral, ay kailangan pag-usapan. Pero ang tingin po ninyo, Congressman, kahit na magbago ang mga chairman ng komite, na yan ang balita na mukhang magkakaroon ng rekodon dyan, ano man ang mangyari sa mga pagbabago ng komite, kailangan panindigan ng Kongreso. Ito ang inyong naunang mga investigasyon at resulta ng pag-aaral at pag-iimbestiga na dapat ay panindigan para panagutin ang korporasyon, ang ABS-CBN, Deputy Speaker. Mga resolution, Mike, maliwanag yung pagkakasulat ko nito. Sabi ko nga sa'yo, kung kinakailangan nilang suriing mabuti, balitawin nila kung halimbawa ako'y nagkamali. Kung ako'y nagkamali, aaminin ko naman eh. Pero tingnan nilang mabuti ang pinagbasihan ko ng mga dokumento sa pagganito, hey, kapag sinuma nila itong halos sa punat dokumento ito, baka sila rin mahirapan na pagsusulit dito sa pagtuos nitong amount na ito. At dito, kita mo dito yung vigilance at katatagan ng National Telecommunications Commission, talagang pananagutan nila ito. Kasi nung itong huling makausap ko si Commissioner Gamaliel Cordova, parang nahalata ako na parang medyo matamlay siya nung sabihin ko sa kanya na kinukwenta ko na ako itong mga paglabag. Sa sarili kong panukat, sabi ko talagang hindi bababa sa 1.6 billion. Nahalata ko yung kanyang pagsagot. Parang may katamlayan, hindi kagaya nung nasa kasagsagan kami ng pagdinig. Sa bawat tanong ko sa kanya, diretso ang kanyang pagsagot na talagang paglabag po yan. Ngayon, hindi ko naman tahasang sinasabi na parang medyo tumiklop siya ng konti. Sana naman hindi ganon. Sapagkat pag nakita niya yung basihan ng aking computation dito at talagang pananagutan niya yung pagsingil ng violations na to, nasa kanya na ang bola, Mike, kung tutusin. Sapagkat kapag naipasa ko na sa kanya ang bola at hindi niya ginawa yung tungkulin niya, ang pananagutan ay nasa kanilang opisina na, Mike. Sila lang may problema. So maliwanag ito na ang NTC ang maniningil nito or siya magpapail ng kaso. Kasi darating pa yata sa korte itong usaping ito, magkakaroon pa ng kaso ito. Sandali, di ba, Kong?
yun ang tuntunin kasi, Mike, at yung gagamitin nila ay yung Section 41 ng Public Service Act na kung saan Okay. ay ang bawat paglabag na kakakitaan ng isang broadcasting company katulad ng ABS-CBN na mananagot at ang magpapataw at ang nahahabol ng parusa na yan ay ang National Telecommunications Commission. Tama yan. Bahala na lamang sila kung halimbawa yung isinasaad ng 200 pesos ay pananatilihin nila at kung minsan kasi yan ay binababa nila kamukha ng ibang mga paglabag. Nakita ko merong siningil na lamang nila 50 pesos. Hindi ko alam kung ano ang batayan nila kung bakit nila ibababa yung 200. Samantalang sa pagdinig namin talagang deliberate at pagsadya sinadya ng ABS-CBN ang violations nito. Kahit nasulatan sila ng NTC, hindi rin sila nakikinig. Kahit sabihin nilang hindi kayo dapat gumamit nito, hindi nakikinig ang ABS-CBN. Sa tingin ko, kapag deliberate at buong tatag nilang nilabag ang lahat ng patakaran at naging tameme ang NTC, iniisip ko na huwag nilang babaan yung 200 pesos na talagang nakasaad sa ating mga batas. Ayun. Na dapat ipataw na parusa sa bawat paglabag ng ABS-CBN. So nasa batas yan, 200 pesos per day. So yan ang dapat sundin ng ating NTC. Kailangan ang bantayan ng taong bayan ng National Telecommunications kung paano na implement ito. Baka nga, huwag naman sana, kung ikaw mismo nagduda na parang lumalambot o nagbabago ba, hindi pwede yun. Kailangan sundin natin yung mga batas na may iral. Pero ganun pa man, kung maiba naman ako, pero related pa rin dito sa ABS-CBN. Ito naman, trabaho lang ito, wala namang personalan. Marami ho kasi nagko-comment, marami nagtatanong. Religious, kaya inalis nila yung tax provision. Hindi na dapat payagan yung block timing sapagkat commercial na ang magiging kalalabasan noon. Correct. At dapat inamyendahan din nila yung provision sa kanilang Section 1 na commercial operation. Dapat tanggalin din nila yon. Ngayon, kasi kapag sumakay yung block timing na ngayon ay sa tingin ko ay hindi talaga block timing, parang mangyayari, parang amkara din yan. Okay. Ang block timing kasi, kukuha ka lang ng mga ilang panahon o ilang oras sa isang, May limit lang. May limit. sa isang may-ari ng prangkisa para yung content ay maipalabas mo. Pero ang nangyayari ngayon, sapagkat pinasuri ko na nga doon sa isang grupo, Okay. lumilitaw, hindi block timing eh. Parang ang ginamit nila ngayon, kagaya ng Makara, na ang sistema use of rack. Ganon. Kung susuriin mo yung prangkisa ng Zoe, Mike, binagbabawal nila yung use of rack. Okay. At maliwanag naman dahil sa yung bulk ng content ng Zoe ngayon ay halos siguro 90% programa ng ABS-CBN. Lang ako nakakita ng block timing na parang programa na rin ng ABS-CBN. Parang nawala naman yung talagang original broadcast ng Zoe. Ang nangyari, pinalitan ng content ng ABS-CBN. Sa tingin mo ba, Mike, block timing pa ba yan? Medyo. Sa tingin ko, use of rack na yan eh. Medyo may problema nga. Pero nakita ba ninyo? Kasi yung sa Amcara at saka ABS-CBN, yung mga facilities, yung tower, at iba pang facilities ng ABS-CBN, yun ang ginamit lang yung frequency ng yung practice ng Amcara. Ito bang Channel 11 na pag-aari ng mga Villanueva family? Ibig sabihin ba yung frequency lang or yung practice lang gagamitin? Yung facilities, yung tower at iba pa? ABS-CBN din ba? Ganun po ba ang nakita ninyo, Kong? Alam mo, pinatitingnan natin yan. Kasi kung yung studio lang po, pwede yun sa block timing sapagkat talaga doon mo na pinuproduce naman talaga yung content mo eh. Okay. Pero kapag ikaw gumamit ka na ng transmitter, katulad ng ginawa nila sa Amcara, lumitaw sa pagsusuri namin noon, wala naman palang transmitter ang Amcara. Ang ginamit ng transmitter yung sa Bohol Avenue. Use of rack yun. Yes. Use of rack yun, Mike. Ngayon, hindi may kakailangan ngayon kapag sinuri yan, yung paglabas-labas ba ng content nila sa Zoe, hindi nila ginamit ang transmitter. Makikita kasi yan, Mike. Correct. Kapag nakita na ang ginamit nila ay transmitter ng ABS-CBN sapagkat kung magbo-broadcast ka buong Pilipinas, wala naman yatang ganong kataas na transmitter ang Zoe Wala nga. para i-relay mo sa lahat ng panig ng ating bansa. Kaya mapipilitan sila gamitin ng transmitter. Hindi na block timing yun, Mike. Mauuwi yan doon sa Amcara engagement na panluloko pa rin sa taong bayan. Nako, delikado. So, ibig sabihin nito, ang Kongreso, kayo at saka yung kasama nyo, sinisilip pa rin yung isyong yan.
Kailangan magpaliwanag dito yung may-ari ng Channel 11, itong Villanueva family. Kung ano talaga ang kanilang agreement na ito at hanggang saan ba itong agreement na ito. Yan ang gustong malaman ng Kongreso, Kong. Sinisilip yan, Mike. Totoo niyan, hindi lang ako. At ako'y natutuwa sapagkat marami rin sa mga kasama ko ang nakita yung anggulo na yan. Okay. At marami pang anggulo katulad ng yung isang provision sa sa prangkisa ng Zoe, yung tinatawag nila na public offering. Okay. Yung public offering, Mike, parang mag-o-offer ka sa publiko nung share ng Zoe. At least 30% ng stocks ng Zoe kailangan ay ibigay mo sa public. Dito nagkakaroon ng konting problema. Kung ito ay non-stock, non-profit, bakit meron silang public offering provision? At kung ito ay purely religious, bakit hindi nila inalis yung commercial provision? At pagkatapos, kung ito ay purely religious at tinanggal nila yung tax provision, bakit ka pumasok sa black timing na alam mo ay commercial? Oo nga. So, alangan namang napakaraming kita ng black time na yan. Nakikita ko yung minsan siningnan ko, tiningnan ko yung A to Z. Lalong tumoble yung advertisement, Mike. Sa mga tweet, yung limpak-limpak na kinita nila sa advertisement at walang provision sa tax ang Zoe. O hindi sila magbabayad sa pamahalaan. Di ganun din ang nangyari. Parang dating gawi. Kung tawagin ko yan, Mike, yung Lazarus syndrome. Yung bang napatay mo na pilit pang bumabangon kahit na paano. Pagkatapos mamamatay uli. May problema. So maliwanag ito, Congressman, na posible, ito gamitin natin, magtita niya kakasiguro, posible may violation sa prangkisa, sa franchise ng Channel 11, kasi Channel 11 po yung pinag-uusapan dyan. May violation sa mga prangkisang ibinigay ang gobyerno, ang Kongreso, sa pag-aari ng Villanueva, na A.D. Villanueva. Pagka ginawa niyo ito. Malalaki ang senyalis, Mike, na napakaraming possible violations ng Zoe kapag pinagpatuloy nila yung tinatawag ng black timing, na sa tingin mo yun, hindi talaga black timing, kundi use of frac na ipinagbabawal sa sariling prangkisa ng Zoe. Halos 2,000 araw, kasangkot na rin yung mga TV Plus na kanilang ibinenta na kulang-kulang sa 10 milyon. Kaya na-compute ko, nasuma ko yung total number of violations doon pa lamang doon sa conditional access system, 8 billion na paglabag. Kaya doon pa lang 1.6 billion na yung nakwenta ko, Mike. Maliban pa doon sa mga encrypted mga titles na kapag ka ito'y sinuma mo sa kanyang kabuuan, aabot yung talagang babayaran ng ABS-CBN 1,612,704,200,000 pesos. Yun ang kabuuan dito sa kwenta ko. At titingnan natin sapagkat na may resolution. Medyo okay ng konti, Mike. Pero sige, sana ho ay makarating na ng mabuti sa inyo. Anyway, Kong, marami naghahanap po sa inyo. Alam kong nababasa po ninyo yan. Nakakarating din sa inyo mga impormasyon. Maraming mga kababayan tayo, hindi lang sa Pilipinas, pati mga OFW. Tinatanong, anong nangyayari sa Congress? Bakit wala na kaming balita? O sabi ko, walang hearing Nakareses sila ngayon. Sir, ano nga ba talaga ang totoong policy? Ano ba talaga ang direktiba ng bagong speaker? Bakit nga po nawala ang mga hearing na inaasahan ng taong bayan after ng budget ay mag-hearing po kayo? Anong dahilan, Kong? Ang alam ko, Mike, sang-ayon dun sa pakikipagtalastasan sa mga kawani ng House of Representatives, inuna talaga nila yung paglalatag ng ating national budget, kasi ngayon ay palagay ko nasa printing process at bago mag-Nobyembre, ang target kasi, Mike, mga October 28 or 29, dapat yung GAB ay nasa kamay na ng Senado. At dahil dyan ay nagkaroon muna ng parang konting moratorium dun sa mga hearing na dapat sana ay ginanap na.
Sa palagay ko naman, pagkatapos na mapasa kamay na ng Senado yung GAB para sa kanilang sariling pagtalakay at pag-usisa, ay babalik naman dun sa dating ginagawa yung mga committees na ngayon ay alam mo naman, napakaraming mga issues kasi ang hindi pa natatalakay. Correct. At dapat nabigyan ng closure, Mike. Una-una, inaabangan po ng taong bayan yung inyong resolution na napunta sa House Committee on Justice. Diba yung land title ng ABS-CBN na last time inalaman ko rin sa Kongreso, kaya naman hindi natuloy, hindi lang tungkol sa budget. Ang management ng ABS-CBN ay humingi ng panahon. At binagbigyan naman ng Kongreso ng panahon, na hindi ko alam kung anong panahon, bakit sila humingi ng panahon para yata makapag-prepare sila sa mga kakailanganing dokumento. Ano po? So ano na po ang status nung usapin yun doon sa inyong resolution na yan, Congressman? Mike, ang tinutukoy mo yung tungkol dun sa usapin sa lupa ng ABS-CBN na Yes. yun ay kinapalooban ng isang resolusyon na aking inihain. Yun ay originally napunta sa Committee on Justice. Okay. Pero doon sa pagtaya ni dating Speaker Alan noon, ay minabuti niya na mag-change ng referral kasi mas mabuti kanya kung ibalik natin doon sa committee na kung saan kayo nagsimula. So ibinalik niya yun doon sa good government. Ngayon, ang nangyari, siyempre magkakaroon ng proseso dahil sa change ng referral mula sa Justice Committee, ibabalik sa Committee on Good Government. Nagkataon naman, nagkaroon ng usapin tungkol sa pagpapalit ng speaker. So hindi natin malaman ngayon kung yung Committee on Good Government may nagsasabi kasing maaaring mapalitan si Chairman Alvarado, baka palitan ng ibang miyembro nakakatawan sa public accounts and good government. Ayun ang inihintay nating mga development sa Mike. Pero ang inaasahan nga ng taong bayan, kasi marami rin nagte-text sa akin para bang nabinbin yung usapin sa ABS-CBN. Okay. Pero ang isa sa dahilan kasi naman nung tatalakayin sana ng Justice Committee yun, Mike, sila naman ang unang nagbigay ng abiso na sana ipagpaliban Ayun. sapagkat hindi rin sila nakahanda nung araw na yun ay didinggin sana ng Committee on Justice. Okay. Pero dahil nga sa amin yung alanganin, kung ililipat po ito sa good government, ito yung Blue Ribbon Committee ni Alvarado. Ngayon, kung si Alvarado naman ay mapapalitan as chairman, so ang ibig sabihin ito, naghihintay kayo bilang kayo po yung mayroong resolution kung ano ang magiging pasya ng speaker, kung sinong ilalagay na speaker o ilalagay na chairman ng komite or kung mananatili si Alvarado bago pa ipatawag po yung meeting kung kailan para ho dyan sa land title issue. Ganun ba yan? Mike, kahit sino man ang eventually na mailagay dyan, hindi naman po pwede na hindi nila talakayin yun. Ako mismo ay makikiusap sa kanila na ito hinihintay ng taong bayan. Hindi naman magiging maganda sa imahe ng House of Representatives kung bigla na lang ihinto ito o kaya naman ay pagpapaliban sa matagal na panahon. Gayong ito ay naghihintay kagad ng kasagutan, lalong-lalo na yung titulo na naging questionable pagkaraan na maibasura yung prangkisa ng ABS-CBN. Hindi lamang yun, Mike, napakarami pa niyan. Yung mga paglabag na napansin namin doon, yun lamang sa pagbo-broadcast ng ABS-CBN na lumabag sa napakaraming regulasyon ng NTC. Ako ay natapos ko na yung aking pag-aaral sa mga violations na ito, Mike. Nagtagal lamang sapagkat kinailangan kong suriin ang napakaraming mga annual reports ng ABS-CBN hanggang sa natukoy ko ang ilang araw ng, kasi kinakailangan sumahin mo yung iba't ibang mga paglabag sa dami ng araw na paglabag ng inasangkutan nito. At lumabas sa una kong pag-aaral sa pagsusuri, talagang hindi baba sa 1.6 trillion pesos kapag parurusahan mo sila ng 200 pesos per day na sang-ayon sa mga batas na umiiral. Tama, Mike, kasi within this week ko lang may papile ito sapagkat napakarami talaga ng basihan na dapat na usisain. Hindi naman ako gagawa ng isang bagay na hindi ko inaral na mabuti. Napakaraming paglabag, hindi lamang yung pag-encrypt nila ng kanilang mga programa, yung pag-broadcast nila ng walang kaukulang conditional access system.
napakaraming mga paglabag sa aking masusing pag-aaral, Mike. Ito'y kinapalooban ng halos limang classification ng kategory ng paglabag. Wow. At doon ay pupuntuhan ko na kinakailangan ito ay singilin sa pamamagitan ng penalty na dapat ipataw ng National Telecommunications Commission. Asahan mo, Mike, na itong week na ito may papile ko yung resolution na may kinalaman sa sari-saring paglabag ng ABS-CBN. Maliban pa doon sa title na naudlot nga dahil nga sa pagpapalit ng liderato at marami pang ibang bagay. So ito yung magiging basihan ng NTC, National Telecommunication, na kasakay lang pagpapile officially ng kaso. Manggagaling doon sa inyong resolution o sa inyong mga isusumiti na mga ebidensya after ng mga hearing para naman po yung Executive Department, ang NTC nga bilang independent na opisina, sila na yun yung kailang gagawin. Napakaswerte ng NTC, hindi na sila maghahanap ng ebidensya. Kayo na yung magsasabi na kung ito yung maaaring violation, ito yung mga batas na pwedeng hindi nila nasunod, kaya kailangan nilang managot sa korte. Go. Mike, kahit na hindi masyadong malinaw yung parang nakukuha ko yung konteksto ng tinatanong mo, pananagutan ng NTC na patawan sila ng paglabag sapagkat ito'y napapaloob doon sa ating Public Service Act na kung saan yung iba't ibang mga kumpanya na nakalabag na katulad ng GMA sa mga naunang mga panahon, siningil ng ng NTC. Ngayon, ayon sa umiiral na batas, kung di ako nagkakamali, Section 41 ng Public Service Act, ay kinakailangan bawat paglabag, isingilin mo siya ng 200 pesos per day. Wow. So, doon pa lamang doon sa unauthorized na paggamit ng conditional access system, nakita ko doon yung bilang ng paglabag na